us moving forward. The eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry, even though each strand is different from the rest. We become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press unto the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, and I consider all the times I let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought
my liberty, I stand redeemed. Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. I stand redeemed. In the dark of the midnight, have I awe in my face, while the storms house above me, and there's no hiding place. With the crush of the thunder, precious Lord, hear my cry. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whisper. Amen. Amen, amen. Good evening po sa ating lahat at muli ay welcome po sa ating programa sa gabi ito. Ito po ang Deuteronomy. At muli salamat sa Panginoon at tayo ay binibiyaan ng pagkakataon upang muli pong sariwain ang salita ng Diyos na ating pong natanggap sa buong maghapon. And of course, sa pagsasariwa po natin sa salita ng Diyos, naniniwala po ako na pag na-remind tayo ng salita ng Diyos na napakinggan natin at natutunan na natin, ay ito po ay lalo pa pong magbibigay ng magandang panglasa po sa atin sa salita po ng Diyos. And of course, ito po ay magbibigay sa atin lalo ng lakas ng loob na i-apply sa ating pong pamumuhay sa pang-araw-araw. At I hope na handa na po tayo sa ating pong episode. At ako nga po pala si Brother Richie, ang inyong host sa gabing ito. At kasama ko po ngayon Sister Hannah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Hannah, gusto mo bumati? Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga live viewers. Magandang gabi po. Pakikapin nyo na lang po ako. Magandang gabi po sa mga Facebook live viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen, amen. Alright, so ngayon po is one of another special episode sa gabing ito pang atin pong tawagin na po. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tatawagin na po natin ang ating pong mga guest, no?
Ulitin ko po, mga guest. So dalawa po sila Wow. na magkapatid. At atin na po tawagin si Brother Baste Basti. and Clint Clint. Arbaha. Palakpakan po natin. Good evening. Okay, good evening, Brother Clint and Brother Baste. Basti ba? Baste. Diba? Basti. Basti. Marky tayo dito. Naka-live tayo kaya Basti siya. Basti tayo ngayon. Pero Chokoy talaga to eh. Chokoy din to eh. Okay, sige, Brother Basti and Brother Clint, bati muna kayo sa ating mga viewers. Magandang gabi po. Sa hindi po nakakilala sa akin, ako po si John Basti Arbaha. Magandang gabi po. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Clint Ivan Arba. Amen. Amen. Pero wait lang relax lang kayo. Pwedeng huminga. Parang nanginginig sila Pwedeng huminga. dalawa. Baka hindi Chill lang muna, chill lang. Inhale. Okay, sige. So, kayo ba'y, kamusta yung buong maghapon yung pakikinig ng salita ng Diyos? Kayo ba'y na-bless? Kayo Yes po. ba'y pinagpala ng Panginoon? Yes po. Ang dami Alright, kaming so- natutunan. Amen. So ngayon, dadako po tayo ngayon sa, of course, itong Deuteronomy. Ulitin ko po, ang programa po natin ay pagsasariwa ng salita ng Diyos na natanggap. And kanina po kung kayo ay nakapakinig na or umattend kayo sa ating pong pananambahan ngayong hapon, ay nagsalita din po sila Brother Basti at saka si Brother Clint patungkol sa mga natutunan nila sa Men for Christ. And kung inyo pong napansin ay naka-inline yung preaching ng ating mahal na pastor mula kanina umaga hanggang sa hapon. Doon po sa mga napakinggan na po ng mga kalalakihan, mga men ng church na ito, doon po sa Men for Christ. So mas lalo lang po in-enhance, in-expound yung salita ng Diyos at meron tayong tinutukan na point. Yun nga po yung spirit-filled men. A spirit-filled men ay magbubunga po ito, no? Yun nga po yung tinalakay po ng ating mahal na pastor po kanina. So, hindi na po natin patatagalin pa. Unahin natin si Brother Basti muna. Pakilala ka muna lalo sa mga bago nating mga kapatiran or matatagal na. Kayo bilang bagong naka-attend dito sa church. Kasi galing kayo sa mother church natin sa Taguig. At ngayon, kasama na rin namin kayo dito sa mission. So, kwentuhan nyo kami ng kaunting background ng buhay ninyo. Para bago tayo dadako doon sa mga natutunan niyo. So, ikaw muna, Brother Basti. Yan po. Magandang gabi po ulit. Way back 2015, yung nasyaran po kami ni Sir Gomer Marciano, tsaka po ni Ma'am Chris. At ayun po, pagtapos nila syaran kami, in-invite kami sa church. At ayun po, nagpatuloy po hanggang sa tinuruan kami ni Sir Gomer na mag-soul winning. Sinama niya kami. At ayun po, hanggang sa nagpatuloy lang po kami sa pag-soul winning. At hanggang in-invite niya, sinabi niya rin po sa amin na mag-involve kami sa church kada Saturday. Sige lang, huwag kang kabahan. Huwag kang umiyak. Pwede huminga, ha? Mag-involve daw kami sa Ministry. Church. sa church. Sa church. At ayun, nakapasok kami sa ministry bilang usher sa juniors. Amen. At ayun po, hanggang sa nagka-pandemic na nga po, 2020, lumipat mo kami dito sa North Caloocan. Kada Sunday po, nagla-live stream lang kami kasi bawal pa nga po magtipon-tipon yung mga tao. Ayun po, kaya po kami nandito kasi dahil kay Sir Joshua na nakita siya ni Mami sa lugar namin na nagso-soul winning. Kaya ayun po, in-invite niya po kami dito nung Sunday at nakarating naman po kami. Amen.
At ayun po, nagpatuloy po kami hanggang sa nakasama po kami sa men's conference. At ayun po, madami naman po kami natutunan. Amen. Alright. So, ikaw naman, Brother Clint, pakilala ka din sa mga kapatiran natin. Magandang gabi po ulit. Sa mga hindi pa ulit po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Clint. Ayun nga po, tulad ng sinabi ng kuya ko, na siniram po kami ni Sir Gomer sa Taguig. Naalala ko po nung unang siniram po kami ni Sir Gomer na nagtatago pa po kami sa bahay kasi ayaw po namin magsimba. Pero si Sir Gomer po hindi po tumitigil sa pagpunta sa bahay kaya nagpatuloy po kami. Ganyan nga, sabi nga po ni Kuya na nakapasok kami sa ministry na usher. So ikaw din, nakapag-usher ka din, no? Aba. Sabi, uhugin ka pa daw dati. No? So, uhugin parehas ka kayo agad. nakapasok sa juniors, Yes, sir. ushering. Okay. Yun nga po. Hanggang 14 ka ba doon? 13 years old po. 13 kasi po 14 doon na po sa main auditorium. Kasi pag 12, yun na po yung parang yung graduation nila pag 13 na kayo. Tama? Yes po. Yun nga po. 8 years old, nakarating na po ako sa church. At hanggang sa nagpatuloy lang po kami sa gawain ng Panginoon. At sumama sa mga soul winning, sa mga event. Ganun po. Tapos, nung 2020 po, lumipat po kami ng bahay. At sa biyaya naman ng Diyos, Ay, parehas kayong lumipat ng bahay ng 2020. Magkapatid nga pala. Kasi kinakabahan siya. Pinapa-relax ka lang kasi nagagawin. Sige. Sige, go. Ayun nga po, lumipat po kami dito sa Caloocan, sa biyaya ng Diyos. Nakita po namin si Sir Joshua na inimbitahan po kami dito. Hanggang sa magpatuloy po kami dito. Ayun lang po, tugad-tugad lang. So, kayo ba aware na may church dito sa North Caloocan? Nung lumipat kayo dyan o hindi pa? Aware po kami. Aware kayo, kaso hindi nyo lang alam kung saan yung banda. Opo. Yes po. Pero may idea na ba kayo or nagkaroon ba kayo ng desire na makabisita dito sa church or Siyempre hindi nyo naisip na magsisimba kayo rito? Kasi nag-a-attend kayo ng virtual sa Taguig. So at least yun ay pamamaraan talaga ng Panginoon. Maliwanag na hindi talaga kayo pinabayaan ng Panginoon na wala kayong pinupuntahan na church. Iba talaga kasi sa virtual, iba rin sa actual talaga. So ngayon, yun, dahil nakilala na namin kayo. So sila pong dalawang mga kapatid ay magkapatid po sila. So kung makikita niyo po, ang kanila pong nakakatandang kapatid ay si Basti. At saka, ilang taon ka na, Basti, ngayon? 17 po. 17. Nakarating ka sa church, ilang taon ka? 9 years old po. 9 years old, biruin mo yan, no? Wow, ikaw nakarating ka sa church? Almost half. 8 years old po. 8 years old. So, ibig sabihin nauna siya sa'yo. Tapos late ka nang nakasimba. Opo. Okay. Bakit hindi ka nakapagsimba kagad? Ayaw mo sumama nun. Tinataguan mo si Pastor Gomer. Okay, so, ngayon, ilan taon ka na? 15? 15 po. Oh, 15 years old. Pero yun yan, nakita niyo po mga kapatid, yung gawain ng Panginoon, kaya tayo hindi nagdi-disregard ng mga kabataan kasi 3 years from now, 5 years from now, mga na rin yan, mga young adults na rin at magkakaroon na sila ng malaking bahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi natin dinidisregard, hindi na natin liliit-liit yung mga kabataan na yan. Dinadala natin sila dito sa church dahil alam natin na sila yung papalit sa atin. Lalaki sila na kagaya ngayon, nakita natin yung testimony ni Brother Clint at saka ni Brother Basti na bata pa lang sila, naka-attend sila sa church, nagamit ng Panginoon, and then bahagyang tumigil dahil sa pandemic, pero hindi po natatapos yung plano ng Diyos sa kanila. Kaya kasama natin sila ngayon. Amen? Amen. Alright, so ngayon po ay, Sister Hannah, meron ka bang gustong itanong? Ayun. So, during those times na kayo ay nagsisimba sa Taguig,
sino yung nagpupush sa inyo? Kasi sabi mo, parang nagtutulakan pa kung sino yung sasama, ganyan. Siyempre, sa edad nyong yan, may mga times na tinatamad magsimba kasi syempre, di ba, maaga, gano'n. Tapos parang minsan, gustong ipagpaliban yung mga activities. Sino yung nagpupush sa inyo para magtuloy sa ministry? Si Mami po, tsaka si Sir Gomer po. Lagi pong sinasabihan si Mami na palaging May push kayo. mag-church. Okay. Sino bang naunang naligtas sa inyo sa family nyo? Si Mami. Sino yung unang naligtas? Sabay-sabay ba kayo na nakarating ng church? First time or nauna si Mami nyo? Mas nauna po kami. Nauna kayo? Before siya. Bakit nagsisikuhan kayo? Sige, pag-usapan niyo muna yan. Sabay-sabay tayo yun. Sabay-sabay. Pero Apo, nauna lang lahat. kayo o nauna lang siya? Sabay-sabay. Sino Sino nauna? sabay-sabay po yan? Baka sabay-sabay kayong dumating ng church, nauna lang kayo pumasok. Sige, magkakaintindihan din tayo. So- Pero after that, ang nagpatuloy talaga is yung mami nyo. Yes Tapos, bukod sa dinidisciple kayo ni Sir Gomer, yung mami nyo, yung Pinupush nagpupush sa talaga inyo. kayo. Yes po. Amen. Okay. So, Pero yung father nyo naman, hindi pa nakakarating sa church doon sa Taguig. Ano po? Yung tatay nyo, hindi pa nakakarating. Hindi pa po. Oh, biruin niya, no? So, ganun so talaga, first time huling-huli siya talaga. dito nun? Yes Huling-huli po, yung talaga Father's lagi Day. yung mga tatay, no? Pero biyaya ng Panginoon, sa tagal po nilang... Ha? parang hindi kayo nag-usap-usap. Nakarating daw pala. Nakarating na Baka po. ano, Sa Taguig. ah, Once. one Once. time So, once hindi na na nila nakarat- maalala kasi sila ang hindi okay. nagsimba. Kaya hindi nyo Hindi kayo nagpang-abot. Tama. So parang anong nangyari, nakapagsimba na si Papa niyo ng once pero wala kayo noon doon sa Taguig. So wala kayong alaalang nagsimba siya. Pero ang good thing, nakarating din po dito nung Father's Day. Tama po, ma'am? Oo. Nung Father's Day, nakarating din po dito. At biyaya ng Panginoon, nakadaw pang palad po namin yung kanilang tatay. At kaya, alam nyo, kayong dalawang mga lalaki ng inyong family, kayo yung magiging susi na ang inyong tatay ay makarating at magpatuloy sa Panginoon. Kasi isa rin yan yung nangyayari sa inyo ngayon, ay nangyayari din yan sa akin noon. Na yung tatay ko ay hirap akong dalhin sa church. No? Pero biyaya ng Panginoon dahil nagpatuloy ako, nakita ng aking magulang, lalo na ng tatay ko, na maganda yung aking tinatahak na landas, which is yung landas na inilagay ako ng Panginoon sa simbahan. No, yung una, ayaw niya pa yung kalagayan ko, pero eventually nung nakita niya na nanindigan ako sa prinsipyo, siya mismo, nakita niya yung kagandahan na meron pala talagang maganda sa simbahan. So, siya mismo nag-decide. Kaya yun yung challenge sa inyo ngayon. Dapat may ipakita niyo sa tatay ninyo na maganda yung pinasukan ninyong gawain at mahalaga yung merong simbahan na kayo yung magpapakita sa kanya. Okay? So ngayon, brother, unahin ko muna ngayon si Clint muna. So, brother Clint, di ba nakakasama namin kayo sa Revival or Men's for Christ Conference? Maliban dun sa mga nabanggit mo kanina, alam ko dahil kinakabahan kayo, alam ko meron talagang tumatak sa inyo na mga prinsipyo na pakinggan nyo doon. Ano yung may share nyo naman sa amin na mga nakapakinig din kanina ng patotoo ninyo, pero meron pa kayong gustong i-share sa amin na natutunan nyo doon? Meron ba bang bagay kasi ang daming preaching mula umaga, Wednesday night, tapos Thursday morning hanggang maghapon na yon. Ano yung mga bagay pa na gusto mong ibahagi sa mga kapatiran natin? Actually, maganda naman po lahat ng preaching. Pero mas tumatak po sa akin yung preaching po ni Pastor RJ. Yung spirit of The manifestation of a Tandang-tanda mo spirit-filled siya. man. yung spirit of life. Sige, ano na lang yung thought nun? No. Sige, kaya ba yan? Sige, ano yung natutunan mo doon sa preaching ni Pastor RJ? Ayun nga po, yung about sa, in-example niya po yung baso na may tubig. At sabi ni Pastor RJ, dapat pinupuno yun para yung mga
para hindi na mapasukan ng mga carnal, ganun. Kasi po, kahit nagsisimba po kami na ano na May mga... may araw na din po na ano kami sa mga makamundo. Kaya po. Gaya ng... Gaya ng... COD? Yun nga po. Nahiya siya. Sige. Yun nga po. Tumatakbo sa akin yun kasi dumaan po ako sa pagiging carnal. At hanggang sa nagbago ako, sabi ni Pastor RJ, dapat magpatuloy lang sa gawain ng Panginoon para may panglaban tayo sa mga carnal, Tama. para Oo, nag-kuya ako eh. yun nga po, para may panglaban tayo sa mga karnal, para kahit papaano Overcome. Oh. Mapagtagumpayan mo yung carnality. Kasi ang carnality kasi sa flesh yun eh. Di ba? So pagka filled ka ng Holy Spirit, hindi ka na, wala nang puwang, di ba? Wala nang pwesto o posisyon yung diablo sa buhay mo kasi puno ka na ng banal na espiritu. Tama yes ba? po. Okay, parang yung example ni Pastor Rick kanina, yung sa baso. Oo, yung sa baso. Na kung puno na yon, hindi mo na malalagyan ng kahit ano kasi puno na yon. Pero Yun. pag may space pa, talagang meron pang pwedeng paglalagyan ibuhos pa. doon, di ba? So ano naman yung mga struggle mo nung ngayon meron ka bang struggle ngayon na bago ka nakapakinig ng mga ganong mensahe kagaya nun, ano yung struggle mo, bakit ka nahihirapan sa spiritual growth, no? Yung sinasabi mo kanina na kasi mayroon pa po kasi akong carnality. Ano ba yung mga carnality na kasi ito yung bakit mo magandang i-explain ito sa mga kapatiran natin kasi may mga young people din dito na baka yung nangyayari sa iyo ay nangyayari din sa kanila at yung natanggap mong blessing ng prinsipyo na salita ng Diyos makakatulong din sa kanila. So ibig sabihin makaka-relate din sila sa iyo. Ano ba yung mga carnality na yon? Ano yung nasa isip na naranasan mong naghinder sa iyo para lumago? Gaya na. Mahilig ka ba sa mga worldly songs, ganon? Medyo po. May mga barkada ka ba sa labas? Opo. Okay. So naglalaro ka sa phone, Opo. nagko-computer ka, Hindi na po. hindi Hindi naman. naman. Hindi na. Po. Ayan, so in example na sinabi ko na kasi parang nahihirapang magsalita siya eh. Parang ayaw niya eh. So, pati sa pananamit, may struggle ka rin doon. So, ano yan eh, ang possibility is dahil ngayon sinabi mo na may mga barkada ka sa labas, syempre, ikaw ay makikiayon sa kanila kasi Yeah. sila yung kasama mo, Yes di po. ba? So, So, yun amen. yung carnality na sinasabi mo, na pinaglalabanan mo. Paano mo ngayon, sabi mo nga, paano mo ngayon yun ma-overcome sa pamamagitan ng paano mo ma-overcome yung carnality sa pamamagitan ng Paglilingkod po sa Diyos. paglilingkod or ma-feel ka ng Salita ng Diyos. ng Holy Spirit. Spirit. Yan, amen. Okay, si Brother Basti naman, ano naman yung natutunan mo doon na hindi pa namin naririnig sa'yo kanina? Yung kay Sir Maki po, yung love, joy, and peace po. Nakalimutan ko na po kasi yung iba kasi hindi po ako nakapag-take note eh. Yung tumatak lang po sa akin yung sa joy. Dahil yung kasiyahan namin nasa labas, sa karanalan, wala sa church. Pagdating po sa church, ayun po, tinatamad kami makinig ng preaching. Pero pag sa labas po, sobrang saya namin. Yun. Totoo po yan. Sa joy, about sa joy. Yung iba, yung about sa love naman, ano about sa love? Sa love naman po, Yan. And yung favorite ni Yasin yan eh. Sige.
Sa pagmamahal po sa gawain sa church, at hindi po yung sa mga pagmamahal sa yung crush sa labas. Ayan, yan. Ano po. Amen, Yasi. Invite po natin dito si Yasin sa taas. Sige, sige. Ayun po. Sa yung pagmamahal po dito sa church, yung pagmamahal sa mga kaluluwa po. Yun, amen. Ayun. Natumbok mo, natumbok. Tsaka sa peace naman po, yung kahit na nag-struggle ka sa buhay, dapat yung peace mo doon pa rin sa gawain ng Diyos kahit marami kang mga pinagdaanan ng problema. Dapat mag-soul winning pa rin. Amen. Ayun po. Ano bang mga problema ang pinagdadaanan mo kayo? Bilang kabataan na, kasi di ba parang akala kasi natin parang hindi dumadanas ng problema yung mga young people. Ano ba yung mga problema na pinoproblema ng mga young people ngayon? Sa temptation po. Sa school. Kasi po, minsan natatem kami sa classmate, ganun. Mag-basketball, tara, makipagpustahan tayo. Iyon, chika agad kami. Siyempre, bawal yun kasi pustahan eh. Sugal yun eh. Wait Pwedeng lang. pwedeng magpustahan basta ano lang. Basta Basta panalo. Pati Basta sa dignidad. pagbibilyard po. Basta rin yun. Yes po. Pustahan din. Pagtapos mo ng school, diretso kami kaagad ng billiard. Okay. So yun yung problema mo, yung Opo. Pressure. labanan ng Peer temptation pressure. Yes sa'yo. po. O, tama. Actually, parehas kayo eh. Mas na yung kumbaga dahil sa kaibigan sa labas talaga. So marami kayong kaibigan sa labas. Marami po. Mga classmates niyo yun? Yes po. Okay. So talagang malaki yung kaya doon sa preaching ni Pastor Rick kanina ay nabigyang emphasis yung pagdating sa pagtitrain ng magulang or pagpupush ng magulang sa mga anak. Kasi gagaya nga no, na may pinagdadaanan na pressure, na may peer pressure, pagka walang magulang na nagpupush sa inyo, sa atin, sa mga kabataan, madali na lang tayong mahahatak. Ayun nga, sabi nyo, parang mabilis na lang eh, di ba? Dahil nga nung time na, naniniwala ako na nung time na yun, na nag-aaral ka noon, hindi pa kayo masyadong nag-active ulit sa church kasi nawala kayo ng matagal, di ba? So yun. Pero ngayon, na naka-attend kayo ng men's conference at na-revive na, kumbaga, na-remind kayo dun sa dapat na gagawin nyo, talagang ipa-fight nyo yung temptation. At lalo nyong isusok yung sarili nyo sa gawain, sa salita ng Diyos, para malabanan nyo yan. Kasi parang sabi, di ba, ano ba ang makakapag-field ng Holy Spirit sa atin? Salita ng Diyos. Wala namang iba kundi salita ng Diyos. So, ayun. Saka, young people, tandaan nyo yung sinasabi dito ni Clint at saka ni Basti, yung company, no, yung company na sinasamahan ninyo. Kasi malaking factor yung mga kaibigan ninyo sa natatanggap yung influence. Kung bakit maraming mga kabataan na ang ginagawa nila ay taliwas sa salita ng Diyos kasi napapaligiran sila ng mga taong ayaw ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya pinakamaganda, kung anak ka talaga ng Diyos, Kristiyano ka na, ang pipiliin mong yung papaligid sa'yo, yung mga godly counselor na makakatanggap ka ng godly. Sabi ng Bible, he that walketh with the wise men shall be wise. But but the companion of fools shall be destroyed. So, pag yung mga kasama mo ay mga wicked, papunta yan sa distraction. Sigurado yan. At kapag ang kasama mo naman ay mga wise men, you will be wise. Kaya yun yung kahalagahan ng Men for Christ. Papalakasin yung loob natin na palitan yung mga company, yung mga sinasamahan natin para maimpluwensyahan tayo ng tama. Kasi lahat naman tayo walang original sa atin. Ibig sabihin, lahat tayo ay bunga ng influence. So ngayon, pipili ka ngayon. Ano ba yung gusto mong mangyari sa iyong buhay? Kung gusto mo na maging maayos ka, ang sasamahan mo yung maayos.
Huwag kang sasama doon sa mga karnal, sa mga negative na tao, kung ayaw mo maging negative. Kung gusto mo maging spiritual, samahan mo yung mga taong spiritual. Ganun yun. So, sana ay meron tayong natutunan sa buhay ni Brother Bashti at ni Brother Clint. No? Tama ba? So, ngayon, syempre, yung preaching kanina, di ba, related yun sa Men for Christ. Yung mga binanggit ni Pastor, meron ba kayong gustong i-share sa amin na natutunan nyo? Opo. Sige. Sige, Clint. Yung about sa love po. Yung nga po, Love talaga eh. yung nga po Yes, sabi yes. ng kuya ko, ganun din po. Na iba po yung, may dalawa pong love na, iba po yung sa labas, iba po yung sa loob. Yung sa loob po, ayun po yung yung mamali mo yung Diyos at maglilingkod ka sa Kanya. Yung Amen. about yung sa labas naman po, ayun po yung mga, Jojowa. po, jowa-jowa. Okay, tama yun. At least, yung maliwanag sa kanya yung punto na yun. Kasi maaring sa kasalukuyan, syempre, 15 years old, nandoon siya sa stage na Baka meron ng mga, tumitibok na yung puso ni yung Clint. mga nagpaparamdam, ayan, di ba? Opo. Grabe. Yung mga nagpapahiwatig. So, ibig sabihin, at least nakita niya, na-identify niya na sa kamunduhan, ang love, papunta siya doon sa untimely relationship. Tama? Pero yung dito yung sinasabi niyang sa loob, sa church po yun hindi sa Mandaluyong. Sa church, no? Yung sinasabi niya sa loob, sa church, ang tinuturong pagmamahal, yung sa gawain o sa Diyos, pinakamahalaga ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Meron ka pa bang dadagdag? Okay na yan? Yun lang po. Sige, ikaw, Brother Basti. Sa akin naman yung natandaan ko po kay Pastor Rick, yung tahimik ka lang po, yung Humility. False humility. Tama? opo, yung Hindi po yung hindi porket tahimik ka, Ambol ka na. habol ka na. Yan. Kasi nasa isip yun yung kunyari, yung ginagawa mo, pero sa isip mo, ayaw mo. Ayun po. Katulad na lang, yung sabi nga ni Pastor, mag-stay kami dito 3 days. Sa isip ko talaga yun, ayoko. Alam naman namin yung nabasa namin yung isip mo eh. Pero, ayun po, hanggang sa tumagal, ang dami na rin po, may mga kaibigan na rin po kami Yo. dito na nag-influence po sa amin. Amen. Si Loverboy. Nagpapasalamat ako kay Sir Yasin dahil sinasamahan kami sa pagsosolwining dyan. Sa dagat-dagatan. Sa Sa dagat-dagatan po dyan. area nila yun. Dagat-dagatan po dyan sa baba. Amen. Ano po. Ayun lang po. Amen. Alright, sige. Meron ka ba? Amen. So, ano po talaga, so ang weakness talaga nila is yung friends. Kasi siguro, kaya yun yung sinabi mo nga na ayaw mo mag-stay nung una kasi parang wala naman akong kaibigan dito. Yun. Yes, Yung po. mga kaibigan ko nasa labas, ganon. Pero, it's high time para, kasi galing na kayo sa church before, it's high time para Palitan. mamili na kayo ng kaibigan nyo na alam nyong makakatulong para maibalik yung pagmamahal nyo sa Panginoon. Amen. Kasi, nabanggit ko nga to sa FYI nung last week, yung kasama ang magulang sa pamimili ng kaibigan natin. Yeah. So, malaki yung part kasi yung mga friends kasi lalo na sa edad nyo talaga, pagka syempre, majority sa kanila gagawa ng mali, parang mahihiya ka ng gumawa ng tama. Syempre, alam ka naman magpaka-OP ka, di ba? Parang out of place kapag sila lahat gumagawa ng mali. So, hindi ibig sabihin na hindi nyo na sila kaibigan. Ang ano lang ay, ang sinasabi lang doon, lagi nga sinasabi sa amin ni Pastor Rick before, nung kami ay mga young people pa din, ang sinasabi niya, hindi nyo kaaway yan, yung sinasabi kong mga iwasan nyo ng mga kaibigan. Hindi nyo sila kaaway. Pero mas magandang maghanap ka ng mga kaibigan mo na alam mong maiimpluwensyahan ka na magmahal sa Panginoon, magmahal sa gawain ng Panginoon. Yeah. Ayun.
Alright, so maliwanag po yun mga kapatid. So salamat Brother Basti at Brother Clint sa inyong patotoo. And ngayon, dadako na po tayo sa huling bahagi ng ating pong programa. Ito na po yung kung tawagin po namin dito, Brother Basti at Clint, ay hot seat. Okay? So ngayon, dadako po tayo ngayon sa pinakahuling part ng ating pong programa, ang question and answer mula po sa ating pastor. Okay, at tawagin po natin ang ating mahal na pastor. Amen. Evening, Pastor Magandang gabi sa inyong dalawang gopings. With all those testimonies, very good, ha? Ibig sabihin, nung una man nagdidili-dali, ibig sabihin, nagdadalawang isip ka, pero napipilitang sumunod. Yan ang kagandahan sa mga bata na lumaki na sa church. Ibig sabihin, may pundasyon na sila ng salita ng Diyos. Kahit lumabas yan, nananatili yun. Kaya i-stir up mo na lang yun. Dapat ibalik mo lang sila doon. Good thing na nakarating sila just right on time, na nandito na sila at nandito na rin tayo. Ibig sabihin, no? Nandito na yung ating church. Malapit pa rin sa kanila. So hindi sila, nakita ko dyan, mahal talaga ito ng Panginoon, itong pamilya na to, at pinipreserve talaga ng Panginoon. No? So salamat sa mga testimony nyo. No? Magpatuloy. I'm looking forward na kayo yung isa sa mga men na gagamitin sa mission church na ito. No, ito ang tanong ko. Ilang taon ka na, Clint? Ilang taon ka na? 15 po. Ikaw? 17 po. 17. 5 years from now, 22 ka na. 5 years from now, 19 years old ka na. No? So, 15. So, 20 and 22. After 5 years from now, saan mo nakikita ang sarili mo? Siguro po sa gusto ko pangarap maging seaman, pero andun pa rin po yung gawain ng Diyos, hindi po mawawala. Magpapatuloy pa rin po sa paglilingkod sa Diyos kahit na sa ibang lugar ka. Ayun po. Bubera. Ikaw, Glenn. Ganun din po, kahit nag-aaral po kami sa labas, magpapatuloy pa rin kami sa church at pagpipray namin na lagi kami makaka-attend sa mga event, ganun po. Sa mga Sundays po. Ganoon na rin po sa Sabado para observe po ng ministry po. Pero anong gusto mong kurso pagka nakatapos ka ng high school? Seaman din po. Seaman din. Opo. So dalawa kayong seaman. Alam mo ba yung seaman, seaman loloko? Si Pastor Hill ay graduate ng Marine Engineering. Yeah. Pero hindi siya nakasampa ng barko. At ngayon siya ay isa sa great men natin na tinitingala natin at maraming tao minamanage, nililid. No? So, kaya nga sabi ko sa'yo, kung nakikita mo sa rin after 5 years, graduate na ako, maaari nakasampa na ako sa barko, pero magpapatuloy ako sa paglilingkod, maganda yon. Very good yon. Pero wag mong tatanggalin yung consideration na baka tinatawag ka ng Panginoon at pinagpipilitan mo lang yung kang gustuhan mo. No? Wag mong i-refuse yung calling ng Panginoon. Amen. Ngayon, kung dyan ka talaga kinagamit at gagamitin ng Panginoon, pagsampa mo, talagang mawiwin mo yun sa buong barko. Panginoon, kitin mo lang ako sa barko, iwiwin ko lahat ng pasahero ng barko, pati kapitan. Pag meron kang ganyang drive, ay, susuportahan kita dyan. Yeah. Sige, sumakay ka na lang ng barko. No, meron pang magta-tithes and offering sa church natin. No? Practically, gano'n naman talaga eh. Yeah. Pag ito na-build ng salita ng Diyos, hindi na wala sa Kanya, magpapatuloy ito kahit saan makarating ito, mag-aakay ng kaluluwa, at magiging faithful ito na member ng church. Yeah. Ako'y sigurado ako dyan. Na. Pero sigurado naman ako, yung mami niya, pag tinawag to sa gawain ng Panginoon, hindi niya ipagkakait, di ba? Amen. Oh. Amen. No. Pinagtutulungan ka na mag-full time. Pero ito lang ang ma-advise ko sa inyo. Yayamang, yan ang tinatahak. Meron kayong design, meron kayong plano. Basta, lagi niyong isipin,
yung plano natin, dapat plano ito ng Diyos sa atin. Because there are many devices. Marami tayong plano. Marami tayong devices, marami tayong plano sa buhay natin. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Ang mananatili pa rin kung ano yung kalooban sa inyo ng Panginoon. Kaya wag na natin kontrahin. Pag nakita na natin, tinatawag ako ng Panginoon. Submit. Ngayon kung maganda yung track, yung pagtatrack sa yung tracking mo, maganda yung direction mo. Nakagamit ako ng Panginoon kahit nandito ako sa school, nakakapag-minister ako sa campus, nakakapag-share ako, nakakapag-invite ako. Yung drive mo sa paglilingkod sa Panginoon hindi nawala. Hanggang sa makarating ka doon, hanggang makasampa ka ng barko, nandun yung drive, ay sigurado ko lalo kang pagpapalain ng Panginoon. So huwag niyong kalimutan yan. No? Basta sa akin yan, kung saan man kayo dalhin ng Panginoon, huwag niyong hihiwalayan yung kalooban ng Diyos sa buhay niyo. At laging kalooban ng Diyos na manatili kayo sa church, manatili kayo mapagpakumbaba at nagsasubmit sa bawat authority niyo. Huwag niyong kukontrahin yung magulang niyo, huwag niyong kukontrahin yung church, huwag niyong kukontrahin yung kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Amen. No? Palagay niyo, tama ba yung sinabi ko? Yes po. So, kung ikaw lang gusto mo talagang magsiman, tama? Yes, sir. Ikaw din. Pinag-iisipan pa po. Ha? Pinag-iisipan Pinag-iisipan pa. Pero kung pag ikaw ba ay naging siman, sa palagay mo naman, ano naman ang maipapangako mo sa Panginoon? Pakiulit pa din mo siya. Ano ang pwede mong ipangako sa Panginoon kung sakaling ibigay ng Diyos yung desire mo na yan na maging siman ka? Ano ang pwede mong ipangako sa Panginoon? Ano po, kahit na yung mga kasama ko po sa barko, pwede ko po sila sharean ng gospel. Ayun po. Papangako mo sa Panginoon yon. Papangako mo sa Panginoon yon. Kaya mong gawin yon. Yes po. Ayun. So, magagawa mo lang yan pag nagpalakas ka ngayon sa gawain ng Panginoon. Pero pag nagpahina-hina nga, sinamahan mo ng carnal things, sinamahan mo na pa ML, panood-nood ng cellphone, idle time, hindi mo maatin yung desire mo na yon. Naniniwala ka ba sa akin doon? Yes, sir. So, handa nyo nang isuko yung mga gadget nyo at saka yung mga laro dyan sa cellphone nyo. Yes. Yes po. Kaya nyo nang yung mga time moving. Pwede mo nang i-surrender yon para focus ka sa Panginoon at marating mo yung iyong goal para sa Panginoon. Yes, sir. Oh. Amen. Pakisumbong mo sa akin, mamano ha. Pakisumbong sa akin pagka namin natili pa sa willing na nilang i-surrender yung kanilang mga carnality sa loob ng cellphone. No? Pagka hindi nila naisuko yung isumbong mo sa akin, nagsisinungaling sa akin to ngayon. No? So isuko niyo yan, garbage yan, hindi yan makakatulong sa inyo kung ano man ang goal mo. Tandaan niyo yan. Yeah. No? Huwag niyong haluan ng carnal things, huwag niyong haluan ng idle time. Yeah. No? Maging productive palagi tayo sa bawat oras, huwag natin sayangin. Amen. Amen po. Amen. Very good. So maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. I'm looking forward na minsan isang araw ay gagamitin kayo ng Panginoon sa mas malawak pang gawain. Amen. Ayan talaga ang sigurado ko, paniwala ko dyan. So, meron pa kang gustong idagdag at i-encourage yung mga ibang young people o young ladies sa inyo na nagpaparamdam sa inyo dyan, anong may advice nyo sa kanila? Advise nyo yung mga young people, whether yung mga lalaki man o mga babae na nagpaparamdam sa inyo. Ayun po, wag natin i-miss yung mga activities sa church. Ayun po. At yung mga napapakinggan natin sa mga pastor, hindi lang po natin napapakinggan, dapat na-apply rin natin. At saka isa pa po, hindi pa po ako mag-aasawa. Hanggat wala pang sariling bahay at lupa. Ikaw, Clet. Ayun din po. Mga babae po na huwag muna kayo mangarap. Hindi pa po ako mag-aasawa.
Amen. Amen. Makinig na muna tayo sa mga pastor, sa mga preaching para may matutunan tayo at may apply natin hanggang sa pagtanda. Ayun lang po. Amen. So, ang madalit salita, sinasabi ni Clint, nasabi ni Basti, young people, focus lang muna kayo. Ha? Huwag kayong paharang-harang dyan para hindi kayo masipa. Alright, maraming salamat. Gumagabi na. Si Brother Ronald, hindi pwede itong gabihin. Kaya sa ngayon ay ibalik ko kayo sa host para makapagpahalam sila ng maganda. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat. Amen. God bless Basti. And thank you. Thank you po. Alright, so tayo na po ay I hope na na-bless po tayo sa reminder ng ating mahal na pastor. Tandaan niyo yung dalawa, no? Importante yon yung sinasabi sa inyo ni pastor kanina. Lagi niyo i-consider yung plano ng Diyos. Kaya may plano kayo sa buhay ninyo, very good yan. Kasi may mga kabataan walang plano. Yung kayo may plano kayo, very good yan. Pero wag na wag aalisin yung Panginoon sa bawat plano natin. Para anumang kalooban ng Panginoon sa inyo at isinama niyo yung plano yung Diyos sa inyo, pag ipoprosper talaga kayo ng Panginoon. Pero pag hindi niyo sinama yung Panginoon, maaaring mag-abound man kayo materially pero wala dyan yung success. Ang totoong success, yung kasama mo yung Panginoon sa success. Amen? Alright, so of course, dito na po natin tatapusin ang ating programa. Nag-iisang programa na paborito ng mga Baptist tuwing after service sa gabi. Ito po ang Deuteronomy. God bless you all and to God be the glory. The eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry, even though each strand is different from the rest. We become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must
must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, and I consider all the times I let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great